Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Waiting is over dahil sa ang Memorandum of Agreement na pipirmahan ay bukas na. So isang tulog na lamang. Bukas ay malalaman na natin kung final na talaga ang binding agreement kapag napirmahan na ni Trump at ng representative ng Iran ang Memorandum of Agreement na ito na mayroon palang napakagandang 14 points. 14 points na combined ito. Kondisyonis ng Amerika ni Trump at kondisyonis ng IRGC ng Iran kinumbined merong 14 points or 14 agreements na dapat i-agree ng magkabilang panig. At ako'y na ano dito, medyo nagandahan dahil sa pagtingin ko ay ang lahat pala ay pabor sa Iran eh. Pabor na pabor sa lahat ang Iran ng 14 points, conditions ng deal na ito, na peace deal ng Amerika at ng Iran. Kaya ito ang video courtesy sa atin ng UNTV atin panoorin. Katakdang pirmahan sa Biyernes, June 19 sa Switzerland ang Memorandum of Understanding na magiging batayan ng formal na kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa Iranian Foreign Ministry, pinag-iisipan din ang posibilidad na magkaharap sa seremonya ng paglagda sina US President Donald Trump at Iranian President Masoud Pezeshkian. Sinabi ni Trump na maaari siyang manatili sa Europa upang masaksihan ang paglagda sa kasunduan na inaasahang magbubukas ng panibagong yugto ng diplomasya sa rehiyon. Samantala, kasabay ng pagtatapos ng G7 Summit sa Evian-le-Bain, France, inilabas na ng Trump administration ang nilalaman ng 14-point Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa isang senior US official, nakatuon ang kasunduan sa agarang pagbubukas ng Strait of Hormuz, paglutas sa mga isyu kaugnay ng nuclear program ng Iran, at pagibigay ng posibleng economic at sanctions relief kapalit ng pagsunod ng Tehran sa mga napagkasunduan. Kabilang sa mga punto ng kasunduan ang agarang pagtigil ng lahat ng operasyong militar, paggalang sa soberanya ng bawat bansa, pagbubukas ng Strait of Hormuz sa mga komersyal na barko at pag-aalis ng US naval blockade sa Iran. Alright, so atin ulitin tong apat na naunang points of Memorandum of Understanding. Una ay immediate end to military operation. So itong military operation na ito ay itong nasa Hormuz lamang at nasa Iran na trupa ni Trump. Yung mga US bases na nandiyan sa Saudi, nandiyan sa Qatar, sa Bahrain, sa Kuwait, ay hindi yan saklaw ng Memorandum of Agreement na ito. Ang tanging mga sundalo lamang na nandiyan ngayon sa Hormuz ang dapat aalis. Respect of sovereignty of Iran, of course. Pagkatapos ng pirmahan na ito, aalis na si Trump diyan to show respect sa sovereignty ng Iran. And then 60-day negotiation window, ito yung tungkol sa nuclear. Kasi hindi pa hindi pa talaga nakuha yung tinatawag na uranium enrichment or uranium dust. Hindi pa na ibigay kay Trump. Kaya merong 60 negotiation para diyan. Removal of US naval blockade, yan ay automatic, sabi ni Trump, kapag napirmahan, tapos ang pirmahan, aalisin niya kaagad ang naval blockade na nandyan sa Oman sa labasan ng Hormuz. At let the economy flow, let the oil flow, labas-masok sa Iran. Kaya yayaman na naman muli ang Iran pagkatapos ng pirmahan na ito. Kaya makapagbenta na rin sila kasi isa sila sa pinakamaraming nagsusupply diyan ng langis sa the Middle East. Okay, balik tayo sa balita, courtesy ng The UN TV. Nakasaad din ang pagbuo ng higit 300 bilyong dolyar na pondo para sa rekonstruksyon ng Iran, pag-aalis ng mga sanctions, pagpapalaya ng mga naka-freeze na pondo ng Tehran at muling pag-e-export ng langis ng bansa.
Ayon sa kasunduan, muli rin umanong nangako ang Iran na hindi ito gagawa o bubuo ng nuclear weapon, habang pangungunahan ng International Atomic Energy Agency o IAEA sa pagmonitor sa mga nuclear material nito. Kasama rin sa kasunduan ang pagbuo ng Joint Monitoring Mechanism at ang pagpapatibay sa panghuling kasunduan sa pamamagitan ng isang binding resolution ng United Nations Security Council. Alright, so atin balikan yung number 5 na Memorandum of Understanding, reopening of Strait of Hormuz. Of course, matik na yan, automatic na yan. Yan ang pinaka main point ni Trump, ang pag-open ng Strait of Hormuz, at ang pangalawa ay pagtanggal ng nuclear ambition. Itong 300 billion reconstruction fund, napakalaki niyan, $300 billion yan, ibibigay yan pabalik sa Iran. Ang pondo na yan na pera, yan yung mga frozen assets ng Iran na nandyan sa Amerika. Yan yung mga na-embargo. At hindi yan pera ng Amerika. Talagang magaling si Trump, pero mabait naman siya sa Iran. Pagkatapos pipirma ng Iran, ay talagang itatayo ni Trump. Tulungan niya ang Iran. Ang problema nito, baka nakawin to ng mga mga bagong opisyal ng Iran. $300 billion yan Ang laki-laki niyan. Tamang-tama talaga yan pag tayo muli. Itatayo muli, reconstruct itong nasira na Iranian city. Number 7, sanctions relief framework. Yung mga sanctions ng Iran ay tanggalin na yun, tatanggalin na yun ng Amerika. Payag na si Trump dito sa mga kondisyonis na ito. Kaya ito yung maganda, mga kababayan. So itong number 8 is nuclear commitments. Ito yung tungkol sa Iran. May commitment ba talaga sila na ibigay kay Trump sa Amerika ang mga nuclear enrichment? Well, talagang gawin nila yan. Kasi kung hindi nila gagawin yan, babalik sa gera. At baka hindi na ni Trump ibigay yung $300 billion. So yan ang pangalawang pinaka-importante kay Trump, na matigil na ang nuclear ambition ng Iran. At kailangang may commitment sila na talagang titigil na sila niyan sa paggawa ng mga nuclear bombs. Ito is status quo during peace talks, of course. Dapat wala silang ginagawa dyan Walang bombahan habang merong peace talks. Isang gabi na lang isang tulog na lang, bukas na pirmahan na. Napakalaking araw bukas para sa Iran. Parang Independence Day yan na selebrasyon. So itong resumptions of Iranian oil exports, of course, babalik ang exports ng Iran. Wala nang blockade yan dahil pagkatapos ng pirmahan, aalis na kaagad ang trupa ni Trump diyan sa Hormuz Strait. Release of frozen Iranian assets, of course, yun yung sinabi ko kanina, yung $300 billion in cash ay maibalik yan. Nakadeposito ko siya sa mga bank, naka-freeze lang yan. Ibabalik yan ni Trump. Sinabi yan ni Trump sa ibang interview na hindi pera ng Amerika ang itutulong sa Iran sa pagtayo ng nasisirang syudad nito. Itong monitoring mechanism number 12 ay ito yung pagmonitor ng mga watcher ng nuclear energy. So dapat malayang makapasok yung mga magmonitor, yung mag-check, kasi titira naman ang Iran ng itong nuclear enrichment, pero hanggang domestic use lang. Ibig sabihin para lamang sa mga power plant, para sa energy na consumption ng buong syudad. Hindi yung enrichment na gagamitin sa nuclear bombs. Kaya dapat merong monitoring personnel na labas-pasok sa Iran at titingnan yung kanilang mga laboratory. Yun ang dapat. 13 is start of final deal negotiation. Of course, pagkatapos ng pirmahan na yan, dapat. Kasi may mga co-signature dyan ang mga taga-UN, taga-United Nations, ay merong, lalo na yung UN Security Council, ay sila yung nagbaback up ng mga documents na pipirmahan Maraming signatories dyan, marami taga-UN, para talaga legal and binding ang kasunduan na yan. So, panguli ng 14 points Memorandum of Understanding ng US at Iran ay
ang involvement ng United Nations Security Council backing the negotiation deal, sila yung nasa likod nga. At mga witness yan, ang UN. So, pipirma sila. At pagkatapos ng pirmahan, it is illegal and binding, nakasunduan na. At ayan na, matutupad na ang lahat ng nakasulat sa 14 points agreement na yan. Napakagandang agreement kasi halos lahat ay pabor na pabor sa Iran. Okay, tapusin na natin ang balita. Samantala, nilinaw ni US President Donald Trump na hindi magmumula sa pamahalaan ng Estados Unidos ang bilyon-bilyong dolyar na reconstruction plan para sa Iran, kundi mula sa mga posibleng mamumuhunan at kasosyo ng rehiyon. May pondo rin umano ang Iran na nasa ilalim ng sanksyon ng Estados Unidos na maaaring ibalik kung matutuloy ang kasunduan. We have taken their money, it's not our money, it's their money, and we froze it. At a certain point in time, I guess we're going to have to give it back. Kung matutuloy ang paglagda sa Biyernes, magkakaroon ang Estados Unidos at Iran ng 60 araw upang pag-usapan at tapusin ang panghuling kasunduan na inaasahang magwawakas sa ilang dekadang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. At ito ang ating final na masasabi dito, conclusion tungkol sa pirmahan na ito. At kung ito'y magtagumpay bukas at maging successful, ay medyo tatahimik na ang social media, di ba? Sa mga fake news ng digmaan ng Iran at ng Amerika. At napakalaki ng tulong ni Trump para babalik ang daigdig, ang buong daigdig sa pagiging parang intranquility, parang malinaw, parang walang gulo. Kasi itong nuclear ambition ng Iran ay talagang ginawa nila ito para lipulin ang kanilang mga kalaban, lalo na diyan sa Gulf State, yung Saudi Arabia at Qatar. Yan, nimesis nila yan dahil kakumpetensya sa negosyo eh. Ngayon, pangalawa niyan ay lilipulin din nila ang Amerika. Pangatlo, lilipulin din nila ang Israel. Pang-apat, lilipulin nila ang lahat ng kaalyado ng Amerika. Ay kasama na tayo dyan. Kaya maraming salamat, President Donald Trump, sa pagiging magiting, matapang na Pangulo na parang nagsisilbing the big brother, the big police para sa kapayapaan ng sanlibutan. Alright, kudos kay President Donald Trump at tayo magpapaalam na mga kababayan, mga ka-Golden Boy, pag-comment ano man ang masasabi nyo dito tungkol sa isang tulog na lang palapit na napirmahan ni Donald Trump at ng Iran tungkol sa Memorandum of Understanding, peace deal between US and Iran. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat.